Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin ng Panginoon sa pagkakataon muli na tayo ay mapag-aral ng kanyang salita. Manimulan natin ito sa isang awitin. Steadfast love, the Lord never ceases. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never comes to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Salamat, Panginoon, sa inyong katapatan na hindi nagmamaliw. Salamat, Panginoon, dahil araw-araw, Panginoon, sa bawat oras, sa lahat ng pagkakataon nararanasan namin, nakikita namin ang katapatan ninyo sa aming buhay. Maraming salamat po, O Diyos. Kami bilang inyong mga anak ay tapat na maglilingkod, tapat na patuloy na lalapit sa inyo, tapat na pamumuhay para sa inyo. Salamat dahil binigay niyo sa amin ang banal na Espiritu upang matulungan kami na may sagawa ang bagay na iyon, O Diyos. Salamat po sa inyo. Muli iniling namin ang inyong patnubay sa aming lahat, sa mga nakikinig. Ganoon din po sa akin na inyong gagamitin. Patuloy na kayo lamang, Panginoon, ang gumabay at maitaas sa oras na ito. Ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin ang Diyos. Salamat sa panibagong pagkakataon na pinagkaloob sa atin ng Diyos upang makapag-aral muli ng kanyang mga salita. At salamat sa Panginoon. Pawamanhin na po na kung ang aking boses ay hindi gaano maganda. Medyo may pagkaubo pa rin po ako hanggang ngayon. Pero salamat sa Panginoon. Hindi ito hadlang para hindi ito isang bagay para makapigil sa atin sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Salamat sa Diyos. Pag-aaralan po natin sa oras na ito ay ang tinatawag ng Biblia na the judgment seat of Christ. Sa Griego ay yung judgment seat, ang tawag po doon ay bema. Punta tayo sa 2 Corinto chapter 5 verse 10. 2 Corinthians chapter 5
verse 10. Tayo po dito, babasahin ko na po agad, no? 2 Corinthians 5 verse 10 sa English. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. So yun ang sinasabi dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, nabanggit yung salitang judgment seat of Christ. Ano ba yung judgment seat of Christ? In the future, kapag tayo mga mananampalataya ay nasa piling ng Panginoon na, ito ay sa bandang katapusan na ng mundo. Sa Revelation, may kita rin natin sa pag-aaral sa Revelation, natatagpuan din yung napag-aaralan din yung bagay na ito. Yung judgment seat of Christ ay kung saan ang mga mananampalataya nagkakatipon sa piling ng Panginoon, no, at mine-measure ng Panginoon, ginajudge ng Panginoon yung ating mga ginawa, yung mga paglilingkod natin sa Panginoon. At merong equivalent na bagay iyon na mababasa natin mamaya. At doon mababase kung ano yung reward na ating matatanggap. So, yung lahat ng ating mga paglilingkod sa Panginoon ay nakatala, no, at hindi kinakalimutan ng Diyos. At it will all be measured at the end times, no, para makita kung ano yung reward na dapat na nasa sa atin. Punta tayo dito sa sa 1 Corinthians chapter 3 verse 10 to 15. Unang Korinto 3 10 to 15. 1 Corinthians 10 to 15. Sabi dito, babasahin ko po ulit sa English. But let each one take heed how he builds on it, for no other foundation can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ. Now if anyone builds on this foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each one's work will become clear, for the day will declare it, because it will be revealed by fire, and the fire will test each one's work for of what sort it is. If anyone's work which he has built on it endures, he will receive a reward. If anyone's work is burned, he will suffer great loss. But he himself will be saved, yet so as through fire. So, ito ay pagtitipon lamang on kung saan yung mga mananampalataya lang nandito. So, yung turo ng judgment seat of Christ ay para sa warning o paalala para sa lahat ng mga mananampalataya lamang. Hindi pa to yung tinatawag natin na Great White Throne Judgment o kaya Final Judgment, kung saan sasabihin talaga kung sino yung mapupunta na sa sa Lake of Fire. Pero ito ay para sa mga mananampalataya lang, kung saan i-measure yung kanilang mga paglilingkod. Yung salitang bema, tawag din kasi po natin dito bema judgment Sa Greek, yung judgment seat ay na-condense lang sa isang word, yung bema, no? At yung word na bema ay isang raised platform. Sa ancient times, pagdating sa mga Olympics nila, yung mga athletic games, ito yung bema ay isang raised platform kung saan nakaupo doon yung judge at sinisigurado niya na mako-compensate yung mga players, yung mga manlalaro according sa kanilang ginawa. Sinisigurado rin niya kung itong mga player na ito, manlalaro, ay sumusunod talaga sa sa patakaran, at each will be awarded according to what they have done in the game, no? So makikita natin sa binasa natin kanina sa unang Korinto chapter 3 verse 10 to 15, inalintulad ni Apostol Pablo yung paglilingkod natin na parang pagtatayo ng bahay. So, merong mga iba't ibang materyales na nabanggit dito na magre-reflect dun sa paglilingkod natin sa Panginoon. So, kanina, binasa natin sa unang Korinto chapter 3 verse 10 to 15 na yung iba nagtatayo sa pamamagitan ng ginto, no, ng pilak, mga precious stones. Yung iba naman ay kahoy or hay, straw, o mga dayami, no, at
lahat raw ng ating mga pinagagawa na paglilingkod sa Panginoon, no, ay re-reveal talaga sa panahon na iyon. No? So meaning, mga kapatid, yung may mga Kristiyano na naglilingkod na hindi talaga maayos yung quality. No? Kaya hindi kasing ganda ng ginto yung kalidad ng paglilingkod. Hindi porket sinasabi nila o sinasabi natin na tayo ay mga lingkod ng Diyos, lahat na nang lalabas sa iyong labi, lahat na nang gagawin mong paglilingkod sa Panginoon ay mabuti. At alam ko yung ibang mga lingkod dito na matatagal na ay naintindihan yung aking sinasabi. Minsan kasi pwede nating itago yung yung nilalaman ng ating puso sa pamamagitan ng magigilas na paglilingkod. Pwede natin itago yung ating hindi magandang iniisip, hindi magandang laman ng damdamin sa pamamagitan ng pagiging active sa church. Pero lahat pala ng ating ginagawang paglilingkod ay nakasulat sa Panginoon, tinatabi ng Panginoon. At sa panahon ng judgment seat of Christ, sa Bema Judgment, marireveal lahat yung ating mga pinagagawa. Ito bang pagwawalis ko sa church ay talagang malaginto yung quality? Ano ibig sabihin nun? Yung talagang sobrang linis ng church? Hindi. Ito ba talagang paglilingkod ko ay totoo sa Panginoon? Ito ba ay pinagbuti ko? Ito ba ay hindi ko pinagbuti? Ito ba ay parang pinetics ko lang? O kaya ito ba ay basta hinayaan ko na lang, binahala na lang, no? Yung matapos lang, no? So yung ating kalidad, ngayon, bago tayo magpatuloy, yung kalidad na tinutukoy ko po dito ay hindi yung resulta, yung outcome ng iyong ginawa, no? Hindi yung sa sobra, yung quality, yung quantity, kundi yung quality. Ano yung iyong damdamin, ano yung iyong buhay, ano yung iyong motivation, kung ano yung iyong intent kung bakit mo ginawa yung bagay na ito. Panloob pa rin yung hinahanap ng Panginoon. Maalala natin yung dalawang klaseng paglilingkod sa Biblia o dalawang lingkod na naglingkod sa Panginoon ang nagpakita ng kanilang paglilingkod. Una ay si Saulo, si Saul, si King Saul. Nung sinabihan siya ng Panginoon na pag nasakop mo na yan, patayin mo silang lahat, kahit yung mga ari-arian, mga hayop, patayin mo din. Ngayon ang naisip niya, ito yung panahon na talagang yung the downfall of Saul, King Saul. Ang naisip niya, sayang naman yung mga hayop na ito. Ano na lang natin, tabi natin, tas tawag dito, ialay natin sa Panginoon. Which is sa isang banda, ayos talagang parang ang puso nito sa Panginoon Pero sa isang banda, mali. Bakit? Sumuway siya sa Panginoon. Akala niya okay yung kanyang ginagawa kasi tinabi niya yung mga tupa para ihain para sa Panginoon, pero mali. Hindi niya sinunod yung nais ng Panginoon. Merong ganong klaseng paglilingkod. Akala natin okay, o kaya yung motibo natin ay parang tama sa ating paningin, pero mali. Meron naman sa Bagong Tipan, yung isang babae na nagbigay ng kaunti, physically, materially, unti yung kanyang binigay, pero sinirecognize ng Panginoong Yesus, binigay niya yung kanyang lahat-lahat. Yung isang paglilingkod na sinabi ko kanina, kay King Saul, malaking grande, pero hindi naging tama yung kanyang paglilingkod dahil sa pagsuway sa Panginoon. Yung isa naman, unti lang, pero nirecognize ng Panginoon yung kanyang binigay dahil binigay niya yung kanyang lahat-lahat. So yung paglilingkod natin sa Panginoon na hindi nakabase sa sa yung pagtingin ng Panginoon doon sa ating paglilingkod ay hindi nakabase doon sa quantity ng ating quantity ng resulta ng ating paglilingkod, kundi yung tayo mismo. Ano tayo nung ginagawa natin yung bagay na ito. So yung paglilingkod natin after natin magawa ay naka-record na at naka-state na kung ano yung quality. Marahil yung nagwalis ka sa church ay ayaw mo. Mayroon pa ako ibang mas mabuting ginagawa ngayon kaso nga lang nagwawalis ako ng simbahan. Ano kaya sa tingin niyo po yung quality na iyon? Mala kahoy siguro, kaya ay mala dayami. Iba naman,
nagwalis pero tuwang-tuwa, galak na galak dahil nagkaroon ng pagkakataon na makapagwalis sa simbahan, no? Siguro 'yon ay mga precious stone, no? Pilak o kaya ginto yung quality. So lahat, no, mala pagtugtog, pag-awit, pagkanta, pagsimba, no, paglilingkod sa Panginoon, lahat ng ating gagawin sa ating buong buhay ay paglilingkod sa Panginoon once na tayo ay nakakilala sa Kanya. Isa pa nga, sa Romans chapter 12 verse 1, no, yung ano yung pinakamabuting pagsamba yung dapat na yung ating magagawa, yung maalay natin yung ating buong buhay, no, bilang banal at kalugod-lugod na handog sa Panginoon. Sabi din sa bandang dulo ng verse, ito yung pinaka maganda na pagsamba, paraan ng pagsamba sa Kanya. Paraan ng pagsamba, paglilingkod din po yun So meaning, lahat ng ating gagawin sa ating buong buhay, no, ay paglilingkod natin sa Panginoon. And each is measured at the end of the day. Pagdating ng punto sa judgment seat of Christ, may kita natin ano ba talaga yung quality ng ating paglilingkod. No? At lahat ng iyon, no, igagather, no, sa harapan mo at sa harapan ng Panginoon at susunugin. Susunugin, at kung ano yung matira dun sa nasunog, yun yung ating reward. So dito pa lang makita natin kung malakahoy lang hanggang sa pinakapangit na quality yung ating yung ating paglilingkod, wala talagang matitira. Ngayon, ulitin ko po ulit hindi ito yung judgment seat of Christ, hindi ito paghahatol kung saan pwede may chance ka pa na mapunta sa dagat-dagatan ka po. Hindi, mga Kristiyano lang po ito. Siguradong ligtas tayo, no? Katulad ng sinasabi sa verse 15 ng unang Korinto verse 15. No, pag ginasunog yung yung ating paglilingkod, yung ating mga nakalagay doon, no? We will suffer loss. Magkakaroon tayo ng kawalan, pero hindi naman tayo mawawalan ng kaligtasan. Ligtas pa rin. No, pero parang ka na lang, ligtas na lang, parang pass na lang, wala nang reward. No? Okay na rin sa isang banda, pero no reward. Ligtas pa rin naman, pero wala nang reward na matitira. So everything will be measured, maglalagay sa harapan mo at susunugin, susubukin, at kung anong matira, yun ang ating reward. Pag naalala ko yung turo na ito at pagbubulay-bulayan ko, iniisip ko, napakadami ko palang sinayang na panahon. Napakadami ko palang sinayang, lalo na ako'y kabataan pa. Mga panahon na ako'y nagpapasimulang maglingkod, tumugtog pa lang sa church at iba't ibang mga bagay na mga panimulang naglilingkod. Ang daming sinayang na panahon. Kaya yung aral na ito para sa ating mga kapatid ay paalala, warning, para sa mga susunod pa nating magiging paglilingkod. Ganda nga ng ginawang halintulad ni Apostol Pablo dito, para ka nagtatayo ng bahay. Yung isang bahay na tinayo sa pamamagitan lamang ng kahoy, pag sinunog talaga, walang matitira. Pero pag yung isang bahay ay tinayo sa pamamagitan ng ginto, ng pila, ng mga precious stones, kahit sunugin yan, hindi yan basta babagsak. Amen po ba? Kaya mga kapatid, lobin ng Panginoon at tulungan tayo ng Panginoon, makapaglingkod tayo ng gold quality, gold-like quality. We aim for the gold. Kapag tinuturo ko po itong topic na ito, lagi kong tinuturo, nagbibigay ng mga paraan kung paano masigurado yung gold-like quality ng paglilingkod. Pero as we continue to study, napansin ko, hindi pala dapat hindi naman sa mali, pero mas maganda kung ituturo ay para ma-ensure na gold quality yung ating paglilingkod, no? Dapat gold quality din yung lingkod, hindi yung ginawa mo. Kasi kung tayo ay gold quality, excellent quality, no, na paglilingkod, lingkod bilang servant, no, talagang excellent servant of God, lahat ng lalabas sa ating paglilingkod ay siguradong high quality, to the highest quality. So ano yung mga traits
Ano yung mga qualities na makikita sa isang excellent servant? Number 1, punta tayo sa unang Timoteo chapter 4 at madalas nandyan tayo sa part na iyan. Unang Timoteo chapter 4, 1 Timothy chapter 4, umpisa natin sa verse 6. Ano yung mga makikita natin sa isang excellent servant? To be able to ensure the highest quality of our service, ano yung makikita natin sa isang excellent servant? Sa isang talagang magaling, matinding lingkod ng Diyos. Unang Timoteo, 1 Timothy chapter 4, verse 6. Basahin ko po siguro sa English, tapos babasahin ko din po sa Tagalog. Unang Timoteo chapter 4, verse 6. Sabi dito, excuse me po. Unang Timoteo chapter 4, verse 6. If you instruct the brethren in these things, you will be a good minister of Jesus Christ, nourished in the words of faith and of the good doctrine which you have carefully followed. Sa Tagalog, ito po yung sinasabi, ang salita ng Diyos version, ang magiging mabuti kang lingkod ni Kristo kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito. At sa pagtuturo mo sa kanila, lalago ka rin sa pamamagitan ng mga katotohanan ng pananampalataya natin at sa tunay na aral na sinusunod mo. So, kung ang isang excellent servant ng Panginoon ay tinuturuan ang mga tao ng kung ano yung mali, kung ano yung tama, kung sila ay nagkamali, sila ay tinuturuan, at iniiwasan din yung paggawa ng mali. So meaning mga kapatid, ang excellent servant ay hindi lang nagtuturo kung ano yung tama at mali. Hindi sinasawa yung mga gumagawa ng mali, kundi umiiwas din naman sa paggawa ng mali. Ito yung ayaw ng Panginoon, yung turo, saway lang ng saway, turo ng turo, pero sila mismo na nagtuturo ay hindi naman din makasunod. So an excellent servants warn people of error and avoid error themselves. Pangalawa, tatalon lang tayo saglit, 2 Timothy chapter 2, verse 15. 2 Timoteo chapter 2, verse 15. Sabi dito, be diligent to present yourself approved unto God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Basahin rin natin sa Tagalog. Sabi dito sa ang salita ng Diyos version, bagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos bilang isang manggagawa na walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Tapat na nagtuturo ng katotohanan, rightly dividing the word of truth. Ibig sabihin, an excellent servant are expert students of the Scripture. Magagaling, marurunong sa salita ng Diyos. Pastor, paano yan? Hindi pa ako marunong. Hindi pa ako talaga magaling. Hindi ko masabi sa sarili ko na magaling. Mga kapatid, kung tayo ay nagsusumikap na makapag-aral ng salita ng Diyos, makapagbasa palagi ng salita ng Diyos, you're already on your road to excellency. Nakita na yun ng Panginoon. Hindi ka pa man nakaabot dun sa punto na iyon ng excellency already. Pag ikaw ay nagbabasa palagi ng salita ng Diyos, nag-aaral ng salita ng Diyos, matik na yung lahat ng lalabas sa iyong paglilingkod ay talagang to the highest quality. So, an excellent servant is an expert student of the Scripture. Marunong talaga sa salita ng Diyos. Ngayon, hindi naman yun, mga kapatid, hindi naman to one click na, marunong na agad ako, magaling na agad ako. Hindi. It's in a process. Talagang, lagi tayong magbabasa, lagi magsusumikap na mag-aral ng salita ng Diyos. Pangatlo, balik tayo sa 1 Timothy chapter 4. 1 Timothy chapter 4, sa verse 7 na po tayo. Basahin natin sa English, tapos basahin din natin sa Tagalog. Sabi ito, but reject profane and old wives' fable. Chapter 4, verse 7 to 9 tayo, mga kapatid. Sabi po dito, but reject profane and old wives' fables, and exercise yourself toward godliness. Verse 8, for bodily exercise profits a little, but godliness is profitable for all things,
having promise of the life that is now and of that which is to come. This is a faithful saying and worthy of all acceptance. Basahin natin sa Tagalog, sa ang salita ng Diyos version po ulit. ESND. Sabi po dito, huwag mong pag-aksayahan ng panahon ng mga walang kabuluhang alamat at sabi-sabi lamang ng matatanda. Sa halip, sanayin mo sa kabanalan ang sarili mo, sapagkat kung may mabuting na idudulot ang pagsasanay natin sa katawan, may mas mabuting na maidudulot ang pagsasanay sa kabanalan sa lahat ng bagay, hindi lang sa buhay na ito, kundi sa magiging buhay na darating. Totoong kasabihan na ito at dapat tanggapin at paniwalaan ng lahat. So, an excellent servant are spiritually disciplined. Hindi lang disiplinado sa physical, kundi spiritually are disciplined. Ano ibig sabihin nun? We pursue godliness. We act upon godliness. Hindi tayo kumikilos sa pamamagitan ng kamunduhan, kundi sa pamamagitan ng kabanalan. May gusto kong may turo dito minsan ito tungkol sa self-control ulit, pero sa mga susunod na panahon na lamang po. Pero we need to be self-controlled, spiritually disciplined. Pag tayo ay spiritually disciplined, meron tayong self-control. Ano yan? Pag sinabi ng self-control, lagi naisip natin parang pinipigilan ganyan. Hindi. Hindi lang ganon. When you have self-control, na ibabaling mo rin yung sarili mo dun sa mas mabuti. Hindi sa masama. May babaling mo yung sarili mo na igagawa mo yung kilos mo na ayon sa kabanalan, hindi sa laman. So, an excellent servant are spiritually disciplined. Sunod. Na tayo sa unang Timoteo chapter 4 verse 10. Sabi dito, for to this end we both labor and suffer reproach, because we trust in the living God, who is the Savior of all men, especially of those who believe. Basahin natin sa Tagalog. Sabi dito, at ito ang dahilan kung bakit nagsisikap at nagtitiyaga tayo sa pagtuturo sa mga tao, dahil umaasa tayo sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas ng lahat ng tao, lalo na ng mga mananampalataya. So, an excellent servants are hard workers. Talagang hard worker. Hindi lang worker hard worker. Sabi na sa Tagalog, nagsisikap at nagtitiyaga sa pagtuturo sa mga tao. Pero sa English, medyo maganda yung both labor and suffer reproach. Naglilingkod na nga, nakaranas pa ng mga pamumula, persecution, habang naglilingkod sa Panginoon dahil sila ay nagtitiwala sa Diyos. So, an excellent servants are hard workers. Matitindi kung maglingkod sa Panginoon. Hindi lang naglilingkod sa panahon na sila ay komportable, o kaya sa mga panahon na pabor sa kanila, kundi in every time, hard working. So, yung apat na iyan, marami pang iba, pero dyan lang po muna tayo sa apat na iyon, ang magsisigurado sa atin, para makapaglingkod tayo ng to the highest quality. Hindi sa yung may magagawa mo, kundi kung tayo. Kung tayo ay excellent servant, asahan natin na ang ating service ay excellent quality din. To the highest quality. Kaya mga kapatid, in anticipation sa muling pagbabalik ng Panginoon, at sa panahon ng judgment seat of Christ, pagbutihin natin kung ano yung ating paglilingkod sa Panginoon. Dahil hindi po talaga yan masasayang. Totoo yung sinasabi doon sa lagi nating verse na binabanggit when it comes to serving God, 1 Corinthians, buksan na nga lang natin. Tayo po dito. 1 Corinthians 15:58. Basahin natin sa English at Tagalog ulit. Dito na lang po ako magtatapos. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm,
Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Sa Tagalog, kaya nga mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghina sa inyong pananampalataya. Magpakasikapag kayo sa gawain binigay sa inyo ng Panginoon, at dahil alam ninyo na hindi masasayang ang mga paghihirap ninyo para sa Kanya. Totoo yung sinasabi ng Panginoon na hindi talaga masasayang lahat ng paghihirap natin para sa Kanya. There will come a time it will be measured through fire, at may kita lahat kung ano yung ating magiging reward. Ngayon, may mga ibang nagtuturo na marahil yung reward daw na matatanggap natin, yun ay isa sa mga crowns na nababanggit din sa Biblia. Hindi natin alam, pero sigurado mga kapatid, if we will run the race faithfully, pursuing the reward that is to come, sigurado ang mga paglilingkod natin mga kapatid ay to the highest quality. Pagbutihin natin ang ating paglilingkod sa Panginoon. Dahil darating ang panahon, ang maganda nga, double reward nga po mga kapatid May pagkakataon pa na nire-reward na tayo ng Panginoon sa lupa. At meron pa tayong reward na aasahan pagdating sa piling ng Panginoon. Amen? Yan po ang judgment seat of Christ mga kapatid. Pagbutihin natin ang paglilingkod natin sa Panginoon. Pagbutihin natin sobrang inang to be able to have the highest quality of rewards. Tayo manalangin. Aming Ama, salamat po sa inyo sa umagang ito, sa pag-aaral na pinagkaloob niyo po sa amin. Mga Panginoon, hiniling ko po, O Diyos, na ito'y hindi lang magdulot sa amin na asahan lang namin yung reward, gawin namin yung pinakamabuti para sa reward, kundi maging mabuti at maging matyaga, maging masipag kami sa paglilingkod, dahil alam namin ng paglilingkod namin, Panginoon, ay magdudulot ng kaligtasan din ng mga tao. Kung saan madadala namin ang inyong salita, ang inyong pag-ibig sa lahat, sa bawat isang di pamananampalataya, nang sila ay magkaroon din ng pagkakataon na makilala po sa inyo. Salamat po sa inyo, aming Ama. Salamat sa paalala na dapat namin pagbutihin ang lahat ng aming gagawin, hindi lang para sa mga rewards na matatanggap namin, kundi para sa inyo. Dahil kami ay lingkod po ninyo, O Diyos. Salamat po, aming Ama, sa inyong mga salita na nabibigay sa amin ng kalakasan, paalala sa mga paglilingkod namin, at pagtutuwid, O Diyos, kung kami ay hindi nagiging mabuti sa aming paglilingkod. Patawarin niyo po kami. Niling namin, Panginoon, na patuloy na pagtubay ng mahal na Espiritu para sa araw na ito, sa mga susunod pa. Ingatan niyo po kami sa lahat ng magtatrabaho, palakasin niyo po sila, ingatan din, O Diyos. At kayo lamang, Panginoon, palagi ang maitaas sa araw na ito at sa mga susunod pa. Sa inyo lamang namin, Panginoon, binabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa. Mag-announce na rin po ako ng konti, probably within this year o sa mga susunod ay i-throwback natin yung mga tawag dito, yung mga past series ng Pastor Paul, at bawat series ay maghahanda po kami ng isang outline, para magamit at makatulong sa atin, para kung ito ay nais nating i-share sa mga Bible studies, o makatulong din habang tayo ay nanonood, para meron tayong notes. Ayan po ang loobin ng Panginoon na mapangyari sa mga susunod po ngayong taon o next year. Paghahandaan po ito ng mabigat-bigat. Kaya salamat po sa Panginoon. Muli, God bless po sa bawat isa, saan man po kayo naroon. Alam ko yung iba ay alanganin yung oras, pero patuloy pa rin na nanonood, nagsusubaybay sa ating mga devotion. Kaya pagpalain po kayo ng Panginoon. Sa Diyos po ang lahat ng papuri at pasasalamat. God bless po sa inyo.